Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes at 72 degrees Fahrenheit. Magandang panahon. Kita nyo naman, magandang araw, ano? At walang kaulap-ulap. So hopefully hindi katulad last weekend ay talaga naman pong maulan, ano? Kami ay nag-hiking yesterday, Linggo, sa a certain part of Appalachian Trail for 7.5 miles. Paakyat ng bundok. Pero it took us from 8 o'clock to 2 o'clock in the afternoon. Talaga namang napakatindi ng aming nalakad kahapon. At inabutan kami ng ulan. At any rate, nakwento ko lamang po, hindi maganda ang panahon for the past 2 days. Although it is a weekend. It was a weekend and ayos lang. At least nakapag-exercise, nakapag-trailing, nakapag-hiking. Masarap, ano? Okay, so pag-usapan natin itong lumabas na balita na pinaputok ni former Senator Trillanes a month ago about the summons issued by the ICC. Yung pinadalhan po ng summons ng ICC ang limang katao. Ito ay ano pa rin, ha. Ito ay parte ng pag-iimbestiga ng International Criminal Court tungkol sa drug war ni Rodrigo Duterte na nangyari noong kapanahunan niya, no. Ito pong mga taong ito na pinagpapaliwanag ay limang tao. Si Bato de la Rosa, nakilala naman natin ngayon na siya ay isang senador, ano? Padalawa ay si Oscar Albayalde na dating chief of staff pa rin ni Rodrigo Duterte nung panahon niya. Si Major General Romeo Karamat, ano? Ito yung former chief ng CIDG na may official din during the time ni Rodrigo Duterte, si Edelberto Leonardo na former commissioner ng NAPOLCOM, si sino pa? Si Eliazar Mata na former PNP chief ng intelligence officer, ano? So yan po limang yan, ano? Si De La Rosa, Albayalde, Karamat, Leonardo at si Mata, ayan po ay pinadalhan ng summons ng ICC para sumagot sa mga paratang sa kanila, ano? Sila po ay binibigyan ng pagkakataon ng ICC para sumagot at malaman kung talagang meron silang kinalalaman sa pangyayari sa the bloody drug war during the time of Rodrigo Duterte. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, yung pong bloody drug war, alam mo naman natin kung ano nangyari siguro noon. Nagkaroon po ng drug war. Rodrigo Duterte ay sinubukang pagpapatayin, no? Paghuhulihin at pagpapatayin ng mga drugista, no? Patitigilin daw niya as part ng pangako niya na I will stop drugs in 3 months. Tapos in-extend niya in 6 months. Tapos hanggang ngayon, hanggang sa matapos yung kanyang term ay hindi rin po natapos ang kanyang pangako, ano? Sabi nga niya, buwang ang mga naniniwala sa kanya. At any rate, so that was history. So nung nakita nila na nakapag-file ng ang grupo ni Senator Trillanes during the time nakapag-file ng crimes against humanity si ICC dahil alam nilang wala naman pong mangyayari sa hudikatura o sa justice system na sa Pilipinas during the time ni Rodrigo Duterte. So, ifinail nila Trillanes at ng mga biktima
ang kaso ng Crimes Against Humanity sa ICC. So, ang ginawa ng ICC, ng Rodrigo Duterte, nakita nila nga ba, medyo may punto nga siguro, no? Sila Trillanes at madadali sila Duterte doon sa kasong yon. Kumalas po, kinalas ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Yan po ay during that time ng 2019. Ano? So, sinasabi nila ngayon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay. So, meron pong noong 2021, lumabas naman ang desisyon ng Supreme Court natin tungkol diyan. Yan po ang sinasabi ng Supreme Court na ang ICC or International Criminal Court ay meron pa rin jurisdiction sa Pilipinas sa mga kaso ng Pilipinas na nagawa noong bago sila kumalas. So, ibig sabihin, yung mga nangyari simula nung naging miyembro hanggang 2019, yung mga nangyari sa Pilipinas during that time, sa Crimes Against Humanity na ginawa at pinangunahan ni Rodrigo Duterte, ay kasama at may jurisdiction pa rin ang ICC. Pagkatapos po ng 2019, pagkatapos kumalas ang Pilipinas, at yung mga nangyari nung after 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC. So, tungkol dito sa summons na to, kinonfirm naman po ni Solicitor General Menander Guevara na meron talagang natanggap sila na summons para sa 5 katao. Yung yung sinabing 5 katao na yan, ngayon ay suspect pa lang. Suspect pa lang at baka ring makasama sa kaso sa ICC. At yan din po ay kinonfirma ni Secretary Crispin Remulla, Justice Secretary ng Pilipinas. At sinabi na meron nga na nakatanggap. Pero, sinasabi pa rin naman nila na ang posisyon ng gobyerno ay walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay? So, pero, ito, alam nyo po, ang ICC ay pag yan ay humingi ng tulong, kunyari, na ihabla na, kung sino man yung mga tao sa Pilipinas na yan, hinabla na at meron ng kaso, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, kahit hindi miyembro ang Pilipinas ng ICC, ang ICC maaaring magpadala at humingi ng tulong sa Interpol. Interpol, yan po yung International Police, whatever it is. So, yan po ang Interpol na yan ay nag-i-issue ng red notice. Yan po yung mga red notice na yan ay parang sinasabi na, hey, meron kaming wanted na mga tao dito at humihingi kami ng tulong sa inyo para hulihin ang mga taong ito. Kung yan makikita nyo o kaya yung mga yan ay nasa jurisdiction nyo. So pag ang Interpol po ay nag-send ng tulong o ng red notice at tulong sa Pilipinas, ayan po ang Pilipinas ay walang magagawa kung hindi tumulong sa Interpol. Kita nyo na? So, kahit walang jurisdiction ng ICC sa atin ngayon at hindi tayo membro ng ICC, pero pag ang Interpol na ang naglabas ng red notice tungkol sa mga kasong yan, ang Pilipinas bilang miyembro ng International Community or United Nations na miyembro rin ng Interpol, wala pong magagawa ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi tumulong sa ICC at mag-isakatuparan ang red notice kung sakalit lumabas ang warrant of arrest ay makikitulong po ang
gobyerno ng Pilipinas. Para hulihin at i-implement ang Red Notice. Yan po ang maaaring mangyari sa mga darating na panahon. Yan po ay piniliwanag ni Secretary Justice Secretary Crispin Remulla. Palagay ko itong pag-aaral na yan ay matagal nang naisumiti sa opisina ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Mukhang matagal na. Kung natatandaan nyo, na kahit sinasabi ng ni Bongbong Marcos na wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, totoo yun. Wala na po tayo sa jurisdiction ng ICC simula noong 2019. So yung mga nangyari simula noong 2019 hanggang ngayon, hindi na po covered ng ICC. Pero yung mga nangyari pababa nung tayo yung miyembro pa ng ICC, yan po ay covered at may jurisdiction pa ang ICC sa atin sa mga kasong yan. Okay, so I hope naging maliwanag yan sa inyong mga nakikinig at nanonood sa atin. By the way, tatanong nyo, bakit hindi nagkaroon ng ganyang pagkakataon ang magpaliwanag si Rodrigo Duterte laban sa mga akusasyon sa kanya, hindi siya binigyan ng summons ng ICC. I think that is because alam naman ng ICC, it's a public knowledge and world knowledge. I think so. Sa lahat ng mga nakakasubaybay sa Pilipinas during that time, sa war on drugs ng Pilipinas, alam nila na yan ay ang pasimuno diyan ay si Rodrigo Duterte. At itong 5 na sumusunod na suspect na to, yan yung mga nagsagawa ng mga utos ni Rodrigo Duterte. Yan po. Palagay ko, hindi mo na kailangan na ilagyan, pagpaliwanagin pa si Rodrigo Duterte kasi lantara naman na sinabi niya noon, kill, kill, kill. Okay? So, hanggang dito na lang po muli, Sana ay maging magandang araw ulit tayo lahat at buong linggo ay magiging maganda. Okay, sa inyo sa mga taga-Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Bye-bye!